Iba't ibang tao, iba't ibang kilos, iba't ibang pananaw. Ito ang kasalukuyang kalagayan ng pagkakakilala sa mga kasarian. Inihahandog ng pangkat-2 ng ika-4 na taon silid bilang 4 ang si Miss Caesar, isang maikling video tungkol sa pagkukumpara sa mga babae at lalaki. Sexism. Isang konseptong naglalahad ng isang kasarian ay mayroong mas mataas na posisyon sa lipunan. Iba naman ang issue ng gender bias. Isang konseptong nagpapaliwanag na may kasarian na isinasaalang-alang nakakaiba o hindi tanggap ng isang komunidad. Ang maling pagkakaintindi natin sa mga teorya o konseptong ito ay makakaapekto sa kultura, pakikipagtalastasan at pagtrato sa bawat mamamayan. Ang babae at lalaki ay iba sa pagkatao, sa pisikal na anyo, kaugalian, at iba pa, kung kaya ito ay maaaring pinagmulan ng hindi pagkapantay-pantay na trato at pagtingin ng iba sa pagitan ng mga kalalakihan at kababaihan. Nakikita ito sa ating maliit na lipunan dito sa ating paaralan sa pamamagitan ng ating mga guro. Bagamat na ang St. Paul College Pasig ay isang paaralang eksklusibo para sa mga babae, marami-rami rin ang mga lalaking guro na nagtuturo at may pagkakataon na sila ay nagiging advisor o tagapayo rin. Nagsagawa kami ng pakikipanayam sa mga piling guro, parehong babae at lalaki. Nakipagpanayam na rin kami sa ilang mga estudyante. Nais ng pangkat namin malaman kung ano ang pamamaraan ng pagdidisiplina ng mga guro at kung paano rin ito naapektuhan ng kilos ng mga estudyante sa klase kapag ang guro o tagapayo nila ay babae o di kaya lalaki. Kadalasan, ang mga lalaking guro ay nasasabing nasa pinakadulo o nasa extremes. Ibig sabihin nito ay maaaring masyado silang mapagbigay sa kanilang mga estudyante. Kung hindi naman ito ang kaso, maaaring napaka-istrikto naman nila sa pamamahala sa kanilang mga tinuturuan. Mapapansin ito sa kanilang tinig at paggamit ng otoridad habang sila'y nagtatalakay. Tinanong namin sa ilang mga guro kung ano ang mas epektibo para sa kanila. Ang pagiging mapag-unawa at mapagbigay sa mga estudyante o ang pagiging matatag at may pagka-istrikto. Kombinasyon kasi hindi pwede naman na lahat sa lang unawa kasi minsan may mga mag-aaral na parang ginagamit nila yung mahihirap pa rin. Dapat minsan kombinasyon na kapag unawa ka lang kailangan din na stricto ka rin. Para naman sa mga kababaihan, kadalasang nababanggit na ang mga babaeng guro ay mabait at mahabagin sa kanilang mga estudyante. Ngunit, kapag mayroong kinagagalit o mayroong hindi tanggap ang isang babaeng guro, mas malawak ang saklaw ng kanyang pagpapaliwanag ng mga kaisipan o di kaya mga saloobin. Kumpara sa mga kalalakihan, mas malalim ang pagpapahayag ng mga kuro-kuro ng mga babae at mas matabil ang pagtugon nila sa mga problema at iba pang mga usapin. Tinanong din namin ang parehong tanong sa mga babaeng guro. Ang bawat classroom may kanya-kanyang personality. So, bawat personality, syempre, iba yung pakikitungo. Kung ano yung epektibo dito sa classroom, baka hindi epektibo sa ibang classroom or sa ibang year level. Kaya, ayun, kailangan babalansehin mo. Itimplahin mo rin kung paano mo papakitunguan o papakisamahan yung mga estudyante. Nakipagpanayam din kami sa 5 estudyante. Halos lahat sila ay nagsabi ng kanilang opinyon na mas seryoso ang mga babaeng guro kumpara sa lalaki batay sa kanilang kasanayan sa pakikipag-interaksyon sa kapwa babae dahilan sa madaling pagkakaintindihan sa pisikal at emosyonal na anyo. Malaking bagay din ang pagkakaroon ng mahabang pasensya. Ito ang mga sinabi ng ilang mga estudyante ukol sa kanilang opinyon kung sino sa babae o lalaking guro ang mas seryoso. Babae. Kasi maikli yung temper nila kasi yung gets. Ano na, babae. Mas chill pag... Sa huli, ang isang karakter,
kaugalian at alituntunin ng isang guro ang pinagbabatayan dapat natin at hindi ang kasarian. Kung sino man ang mas angat o mas mababaw, may labis o may kulang, lahat tayo ay pantay-pantay lamang at lahat ay kaya nating gawin at walang kinalaman dapat ng ating kasarian sa kung ano dapat at hindi nararapat na gawin.